Magandang umaga. Meron po tayo ngayon ita-tackle ito. Ay gusto ko idepensa ang lahi ng mga structural engineers, kasama ng architects, kasama na yung mga civil engineers na nagpo-focus sa trabaho at espesyalista sila sa design. Dinidepensa ko rito po si Engineer Cañete. Structural engineer siya. Actually, doctor pa siya sa structural engineering. Ngayon, kung bakit ko siya dinidepensa, tinuturo po, isa siya sa tinuturo na dahilan kung bakit ang ginagawa nilang tinuturo lang dapat managot sa pag-collapse ng Cabagan Bridge o Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela Province ay yung design. So, design na ginawa ni Engineer Cañete. Kunin ko. Pinaka-convenient na excuse. Kasi bakit naman gusto nila? Bakit tinuturo nila? Hindi pa naman kompleto ang kanilang investigasyon. So, kung hindi pa kompleto ang investigasyon nila, kaagad-agad tinuturo sa dump truck na nag-overload ko, no? At saka kay Engineer Alberto Cañete. Kawawa naman si Engineer Cañete. Kami po na mga lahi ng mga civil engineers. Siya po sa nirerespeto namin sa kaming mga lahi na civil engineers. Kasi siya nakaabot sa doctoral siya sa structural engineers. Although kaya namin i-design yung arch bridge na ginawa niya, ay siya ay authoritative dahil doktor siya sa structural engineering. Nakita mo naman sa totoo, ano ba talaga ang nag-collapse? Pagkatapos, conveniently lang sa kanila na ituturo na ang naging dahilan ay yung overloading daw ng dump truck. At sasabihin nila, sa biglang tingin, biglang palabas na statement ng DPWH. Masama pa, DPWH pa sumira sa kay-Engineer Cañete. At dinisign daw ni Engineer Albert Cañete ang tulay, doon lang daw para sa 27 ton at mga truck. Totoo ba ito? Alam mo, ang mga nakikinig sa akin ng mga kapwa ko, civil engineer at mga architects, alam nila yan na kapag mag-indulge ka sa structural, sa strength and structures, meron po kaming standard na tinatawag na 1.5 safety factor. Pag mag-disenyo kami, pag mag-compute na po kami, at kung titingnan namin, alamin namin kung gaano kakapal halimbawa yung semento na biga o gaano kahaba yung span na kaya ng pre-stressed or post-stressed na mga biga o di kaya gaano kalakas o gaano hanggang saan ang kaya ng isang arch. Kasi ang arch, acknowledge na yung pinakamatindi talaga na pinakamalakas. Kita mo, pag binalikan mo ang Cabagan Bridge, hindi nasira yung arch. Ang nasira yung sahig na dinadaanan ng mga sasakyan. So, iyan po ay bumagsak. Nang ibig lamang sabihin, ay pero bago mo sasabihin na kung ano talaga na depekto, dapat titingnan mo rin yung iba na mga arts. Ang tanong, lahat ng arts ay hindi nasira. Yung nasira lang ay yung span lang na yun. Bakit yung the rest of the span ay nakatawid naman ang unang dump truck? Alam naman natin na nakatawid ang unang dump truck. Yung malas lang itong huling dump truck, hindi na siya nakatawid. Ibig sabihin po, hindi overloading. Bakit?
Bakit ko sinabi na hindi overloading? Nakatawid nga eh. Ilang mahigit 8 ng span dinaanan. Ibig sabihin sa 8 span ay tama ang disenyo. Kung disenyo ang pag-usapan natin at yung pang siyam na span na nahulog, mali ang sabi mo na ngayon, mali ang disenyo. Hindi po. Pinagtatanggol ko ito si Engineer Alberto Cañete. Doctor of Structural Engineering siya. Kita mo naman ang ginawa niyang arts. Walang sira. Ang sahig lang ang sira. At tingnan mo, sa span pa na patapos, ibig sabihin po yung span na yun po yung ginawa ng mga sahig na yan sa panahon ng si Bongbong na ang presidente. Kasi ilang presidente yung dinaanan yan mula pa kay Noynoy Aquino. Yung nauna, pagpasok kay Noynoy Aquino. Yung sa gitna banda kay Duterte. Yung patapos kay Marcos. Ibig sabihin po, ay pwede mong i-blame si BBM na pabaya siya sa mga opisyal niya o mga politiko na nakikialam dyan. Kaya, walang ibang dahilan. Sigurado ka na, Ricardo Florito, magandang umaga po. Kaya walang ibang dahilan. Sigurado ka na po na ang dahilan talaga niyan ay kinurakot. Kinurakot ang budget. So kung kinurakot ang budget, ang sahig, kailangan maganda ang pagkabit dun sa angkla ng arts. Ang technology kasi ng arts, imaginein mo yung itlog ng manok. Yung itlog ng manok, ipipress mo ng kamay mo, hindi mo siya mababasag. Pero bibiyakin mo siya sa gilid, mababasag. Anong dahilan? Sagat naka-arts kasi siya eh. Yan naman ang kinokopyahan ng decision at saka lumang kahit sa wala pang Roman Empire, mga tulay na ginawa noong araw. Ngayon, para makita niyo, kukuha po ako ng papel. Yan ang arts. Yung ginagawa noong araw na arts, na ginagawang tulay, makita niyo sa mga fairy tale stories. Ang tulay noon, mga bricks, walang bakal yan. Patong. At saka kung ilak na, bitawan mo na yung support, kahit patungan mo pa yun, hindi mababasag yun. Hindi masisira. Ganon po ang technology ng arts. So kung ganon, wala ka talagang problema sa design. Ang problema sa pagpapatupad ng dinesign. Sino bang ang alamin nila mag-zero in sila doon sa kunin nila ang type of correction, paano kinonek, anong ginamit na material, bakit bumigay, bakit yung iba hindi bumigay. Ibig po sabihin, yun lang po ang problema. So, ang pinakasolusyon dyan sa ngayon, para masave yan, sa simpleng solusyon ng engineer, ay tanggalin yung nabasag na tulay at gumawa lamang ng simply supported na tulay na idudugtong na lang, hindi na sa i-connect sa arts. Ganun lang kasimple. Total, wala namang tubig yung portion na yun ng arts na kung saan bumagsak yung sahig. So, iyan lamang po ang solusyon dyan. So, ano pa nga gagawin? Sinong isisihin? Di mga number one, DPWH. Titignan natin ang problema. Mismo sa committee ni Alan Peter Cayetano, nagpapalabas sila ng statement. Basahin natin ang statement nila. Pero bago natin basahin ang statement, siguro maganda na ilabas ko muna sa litrato dito yung tinatawag na mga litrato ng mga Kabagan Bridge para maalala nyo. O, yan po ang Kabagan Bridge. Yan, siguro, yan, malaki yan, ha? Yan ang mga itsura ng Kabagan Bridge. Yan, palakihin natin. Yan. Siguro nakita na ninyo. Yan po ang Kabagan Bridge.
dalhin ko kayo doon sa mas malaking litrato. Ayan. Yan ang Kabagan Bridge. At kung paano, bakit nasira yan, ay yan ang hindi ko alam. No? Kung bakit, sino ang humawak ng pera. Yan si Bongbong Marcos. Nagpumunta pa katabi niya si Secretary Bunuan. Para sila, mga binubulag lang nila si BBM. Kung hindi engineer si BBM. Ayan, sa Romulo Bridge naman ito. But yan ang tinitingnan natin. Bakit nagkasira-sira yan? Yan. Ayan si BBM. Parang bulag ka eh. Ang biniblame na truck, puno ng bato. Yan. Balik tayo dito. Ano ba talaga, kuya? Bakit nyo biniblame po yung Bakit nyo biniblame yung mga engineer na nag-design? Mga tao ni Engineer Cañete. Bago nila pinirmahan po yung disenyo, ay chinek nila ng ilang beses pa yan. Tapos pinaaprobahan pa sa taga-DPWH. Pagkatapos, ipinatupad. Ang dinaanan dyan, may tinatawag pa ng retrofitting na nangyari. Ang ibig sabihin po ng retrofitting ay, kasi hindi pa nagamit, ang retrofitting na ginawa nang hindi pa nagamit ang tulay ay, ibig sabihin, may depekto sa construction. So, kung may depekto sa construction, diyan mo na ngayon papasok ang batas na kailangan ang magsusulder, ipagawa ulit yan at ang gagastos ng pagpagawa ay yung contractor, hindi yung designer. So, ibig sabihin naman, inaamin ko naman na ang isang maling pag-implement dito, sana pagpatupad dito, bilang engineer po ako, na marami na rin ako na-construct ng bahay. Kung sino nagdisenyo ng bahay, kailangan ko, pagpatayo ko na, konsultahin ko yung structural engineer na nag-design. Alamin ko kung anong intention niya. Ito ba, ito ba, ito pa. Tapos, may specifications yan, mga nagdi-design, sila naglalagay ko anong klaseng materialis ang gagamitin. Kasi sila nag-design eh. Yan po yung standard operating procedure sa mga trabaho ng mga engineers na walang sabit. Ito basahin natin yung ginagawa ng sa investigation ng Senado. So Cayetano, si Alan Peter Cayetano, hindi naman kasi sa engineer, so hindi ko siya masisisi. Niloloko rin siya ng mga engineers na gumawa ng report na kasabwat ng mga politiko at saka DPWH official na kumita. Mga politiko, I'm referring na mga tao sila ni Bongbong sa ngayon, pati official ng DPWH, mga tao na ni Bongbong. Pero kahit na tao ni Bongbong, sa totoong kwento dyan, walang kinalaman si Bongbong dyan, kundi yung mga tao niya na kumikita. Karamihan yung mga politiko ng Isabela. So, Cayetano uncovers multiple structural defects. Hindi po ako maniniwala dito. The one who determined that the defects were structural ay isang abogado. Abogado po siya, hindi po siya, hindi ka siguro, mahina nga siguro sa math yan. Ang computations nito, more on mathematical ability. Yan, kita mo, perfect yung art, so hindi nagalaw, hindi nasira. Tapos ang sira lang, sahig lang. Yan po ang pinaka-perfect ko na litrato na ipapakita na katibayan ko na walang depekto po sa design. Ang depekto po ay nasa pagsagawa. Kung ang depekto sa pagsagawa, most likely than not, tinipid po or substandard ang materialis. So kung substandard na materialis ay ang managot niyan ayon sa batas na ginawa sa panahon ni 1981,
sa panahon ng si Marcos ang presidente, Marcos Senior, I'm looking at Marcos Senior, ay ang kontraktor at ang lahat ng involved dyan. Nahanap ko rito yung ano. Hinahanap ko rito yung ano yung decree, yung batas. Ito. Hanapin. I-search ko na lang sa AI. Yun ay Presidential Decree 1759. So, bubuksan natin ngayon Presidential Decree 15779. Ipakita ko. Basahin ko na lang kasi ayoko matanggal yung litrato ng tulay. So, ito ang Presidential Decree 1759. Ang title niya is Penalizing Contractors and Subcontractors who violate any material provisions of contracts involving public works projects of the government and public officials who allow such violations and for such other purposes. Tingnan mo ang ginawa ni Marcos Sr. ang batas nung araw, ang paparusahan lang yung contractor, hindi yung designer. Ibig sabihin po, nalabas na po sa isip ng kahit sino man, wala pong designer na maggagawa ng palpak na trabaho. Kasi ang interest po ng mga designer, mataas na uri sila ng mga engineer. Hindi sila bumababa sa level ng mga engineer na gustong kumita. After all, mataas naman ang mga singil nila sa bayad sa design. So ito ang sinabi ni Marcos Sr. Section 1, any provisions of law to the contrary notwithstanding, contractors and subcontractors who violate any material provisions hindi design of contracts involving public works projects, either as to materials, quality, and quantity of work. Walang design resulting to the prejudice of the government shall suffer the penalty of 12 years to life imprisonment at the discretion of the court. So, pwede silang parusahan ng court life sentence kung malaki kasing laki ng Kabagan Bridge. In addition to suffer perpetual disqualification from participating in any government contracts. So, ang contractor dito, dapat ba i-disqualify na? Tingnan ko, alamin ko kung sino contractor. Ang problema itong contractor ay hindi pa korporasyon. So, nakalagay dito po, RD Interior Junior Construction. Yan pong contractor. So, date of collapse, February 27, 2025. Ang sinabihan dito, ang cost, immediate cost na sinagay nila ay 102-ton dump truck exceeding the bridge 54-ton capacity. Hindi po ako naniwala dito na tapos nilagay ang structural designer si Engineer Alberto Cañete, well-known bridge engineer who insists the collapse was due to overloading, not a design flaw. Kung ako naman ka-engineer Cañete, hindi po yan ang dahilan. Hindi po overloading.
kundi yung paggawa. Kaya paparusahan sila sa ilalim ng Republic Act 1759. 1759. Yan po ang aking kinakaasaran dito. Nagtuturuan sila, sabi ni Cynthia Gabriel. Isang daliri sa iba, ang tatlong daliri sa kanya. So, basahin natin po yung report ng Senate Committee ni Senator Cayetano. Sabi niya, the Cabagan-Santa Maria Bridge in Isabela exhibited countless structural defects. Hindi daw mabilang ang daming depekto sa pagka-design, revealing significant issues and red flags that suggested it was flawed from the outset. This shocking revelation was made by Senator Alan Peter Cayetano on Wednesday, March 26, 2025, during the continuation of the Senate Blue Ribbon Committee's probe into the sudden collapse of the bridge in Isabela Province. 935 fails in total, citing the number of times the word was mentioned in the consultant's as-built evaluation report. Forgive me, Mr. Secretary, but there should be outrage about this information because it's not totally expected that the bridge fell. The Senator told Public Works Secretary Manuel Bunuan during the hearing. So dapat managot to, last touch si Manuel Bunuan kasi siyang secretary. Because since 2018 until now, in 5 years' time, it has been revealed that there is a problem after problem, then there is a failure. The Senator's investigation also disclosed that these failures had been extensively documented in the Department of Public Works and Highways' own reports dating back to 2018. Cayetano further noted that the documents indicated issues with all 12 spans. 12 pa lang span na yun. Ranging from minor cracks to critical and severe snap bolts. Construction ng depekto at Attorney Alan Peter Cayetano, Senador, construction ng depekto, kayo na mismo na-report niyo. Sabi, bakit biniblame niyo sa design? So, sabi niya, it's not just S2 and 3 that's a problem. Every single one of the spans has been noticed by your field engineers. So much the DPWH asked to get an independent structural engineer to assess it. Cayetano said, showing a detailed representation outlining the bridge defects. The Senator also outraged that despite the numerous failure reports submitted by Project Engineer Felipe Lingan Jr. and Robert Panaligan, the recommended actions to prevent similar accidents were simply ignored. The Senator then pointed out that according to reports from 2020, the failures appeared to be due to poor construction, dapat not design flaws. O yun, dapat bakit ang report mo, kinongclude mo, ito, poor construction ang dahilan. Ito yung sinabi ni Senator. Pero bakit ang pinalabas niya press release, sinisisi ang contractor, ang designer. So there is a prima facie evidence that the failure was in the construction, not the design. O, siya na mismo nagsabi. Cayetano also revealed that the steel used for the bridge may be of subpar quality, with a photo in his presentation showing clean cuts instead of properly stretched steel. He found out as well as that the bolts used for the bridge weren't checked by the any DPWH field engineers and were only inspected after the collapse. There is a bridge in the Philippines that is worth 1 billion pesos and yet you have no outrage. Didn't he even do a test a month ago? Cayetano said, expressing his disbelief over the lack of urgency. His frustration stems from the DPWH snail pace response after the incident, which occurred on February 27, 2025. 2 weeks after the bridge collapse, during the Blue Ribbon Committee's first hearing on March 14, it was uncovered that the agency had yet to appoint a leader for the investigation, formed a special committee, suspended anyone involved in the project, or held any hearings. Despite his indignation, Cayetano had expressed determination for the Blue Ribbon investigation to uncover the truth behind the collapse and to push for much needed reforms within the DPWH. There are no sacred cows in the investigation because this is a breach. Right is right, wrong is wrong. I see this as an opportunity to draw the line
and tell contractors that the DPWH budget is already 1 trillion. There has to be a red line. Don't let the projects get in the way. This can be the starting point of reform of DPWH in this administration that will have far-reaching effects in the future. So sabi naman kay Tano, sabi na construction of the building has not yet been completed. Mary had been diagnosed with serious defect. Senator Alan Peter Cayetano revealed this Wednesday, March 26, 2025, during the continuation of the Senate Law Review Committee's investigation into the sudden destruction of the bridge in Isabela. 935 pits, inulit lang. 935 daw na depekto ang nakita ng mga nag-inspect ng mga engineer. At they concluded, hindi naman very loud ang pag-conclude, na ang depekto ay sa construction. Yan ang problema. Hanggang dyan na muna tayo at mag-out na ako. We will go to the next topic. Sa baha naman tayo pagtapos ito. Si Ricardo Floreto, ang administrasyon ito, sir, ang may mahilig magturo. O nga. Cynthia Gabriel, makaturo, isang daliri na punta sa iba sa tinuturo, 3 daliri nakatutok sa kanya. Heriberto Filemon Injapi, kung sino ang opisyal ng bansa sangkot sa mga kontraktor, ikulong, dapat kasuhan sa ilalim ng Republic ng Presidential Decree 1759. So, siguro unahan natin magsampa tayo ng kaso sa ombudsman with a request na ombudsman na ang magpatuloy ng investigasyon. Siguro ganun ang gawin natin. Yan para makatulong tayo sa bayan. Hindi lang kaysa magpupuna tayo dito. Nalagay po ako ng listahan ng aking mga gagawin para itulong natin sa bayan. List of things to do. Number 1 ko nito, complaint on Cabagan Santa Maria Bridge. Okay. Ako inaalay ko ito sa mga Ilocano dyan sa Isabela. Para po sa inyo itong gagawin ko. At sana ipagdasal nyo lang matapos ko ito at mag-successful tayo at magti-trigger po ito sa malalim na investigasyon. Hanggang dyan lamang po tayo. Sabi ni Filemon Injapi, kung sino opisyal ng bansa dapat ikulong, gagamitin natin po ang PD 1759. Ikukulong at saka pagbabayarin ang kontraktor. Yan po ang ating gagawin. So, magandang umaga po. Papasok tayo sa istorya naman na flood control project. Balik po kayo, balik.